Ay sa inyong lahat, pinagpalang araw sa inyo. Welcome sa programang ito. And I believe the moment na magstay ka sa program na ito, makinig ng sasabihin ng Diyos, at sumama sa panalangin ito, lahat po ng situation na meron kang mahirap, lahat ng problema ang pinagdadaanan mo, ay for sure, tutulungan ka ng Diyos at mareresolbahan lahat. So ihanda nyo po mamaya yung bote ng tubig or nasa baso man, saan ka man naroroon. Dahil sa final part ng prayer na to, gagawa po tayo ng isang prayer, panalangin, para tulungan ka sa lahat ng sitwasyon po ninyo. But bago yan, gusto ko kaibigan ipaalam ko sa inyo, yung sinabi dito ng Panginoon Diyos, dito sa may Salmo, chapter 55, verse 22. Sabi diyan, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. So, tingnan natin sa unang part. Ibigay mo daw ang lahat ng alalahanin mo. Maybe yung alalahanin mo, problema sa financial mo. Nabalitaan mong mawawalan ka ng trabaho. Nabalitaan mong babagsak yung negosyo mo. Marami kang mga na-lose na opportunity. Mga sitwasyon na pahirap ng pahirap dyan sa financial mo. Maybe ikaw po nakarinig ka ng pangit na balita, may sakit, karamdaman ka, problema sa pamilya, lahat ng yan ay alalahanin. So sabi dito, ibigay daw sa Panginoon. Bakit? Sabi niya po, at aalagaan ka niya. Kapag ikaw po ay may pangangalaga ng Diyos, lahat ng alalahanin na yan ay for sure susolusyonan ng Diyos. Bibigyan ka niya ng solusyon sa bawat problema mo. Minsan kasi ang problema ng maraming tao, dahil sa pagmamadali, masagot yung problema nila. Nawawalan sila ng pag-asa. Tandaan po ninyo po, ang laki ng problema, ang hirap ng sitwasyon, hindi talaga sila ang nagtatanggal ng pag-asa mo. Ang nagtatanggal ng pag-asa ay yung reaction mo. Kung naniniwala ka sa Diyos na nandyan siya, tutulungan ka niya, nakikita mo man o hindi, nagkakaroon na ng sagot o wala pa, you will believe na ikaw ay nasa pangangalaga ng Diyos. Tutulungan ka niya sa mga situation mo na yan. So, merong pag-asa sa buhay mo. Pastor, kasi hindi mo alam yung sitwasyon ko. Maybe hindi ko nga alam. But alam ko na malaki, dakila, at makapangyarihan ng Diyos na nag-aalaga sa iyo. Hindi mo siya nakikita o maybe hindi mo siya nararamdaman. But, kailangan mong maniwala na nandyan siya. Sabi pa dito po, verse 22 ulit, hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. So yan po yung pangako ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan kung ikaw ay matuwid magpakailanman. Ano ba ang ibig sabihin ng matuwid? Hindi ito ibig sabihin pagiging perfecto. No. Ang sinabing matuwid, sabi sa Biblia, na ang matuwid ay namumuhay sa pananampalataya. And ano ba ang pamumuhay sa pananampalataya? Maniwala, magtiwala sa Diyos, may nakikita mang kasagutan o wala. So it means may pag-asa kung may pananampalataya ka sa Diyos. Babaguhin ng Diyos ang situation mo. Ikaw na may sakit, gagaling ka. Ikaw na may problema sa pamilya, magbabago yung pamilya na yan. Ikaw na bagsak sa financial, pasasaganahin ka ng Diyos kung mananampalataya ka sa Kanya. Tingnan niyo po itong mga testimony na to, na dahil sa pananampalataya, nagtiwala sa Diyos, and hindi sila pinabayaan ng Diyos. Watch this powerful testimony. Ako si Rosan Oliveros from UCKG Cebu. Before ako nag-start coming to the church, I had problems with my husband. We had a very bad relationship. There's always arguments and fights. And even to the point where our families got involved and they wanted us to separate. And at that time also, my son was suffering with sickness. Parang at that time, 2 months old siya, he had pneumonia. And then I was working abroad, my husband was also working abroad. But even so, yung investments namin, nagkakaproblema. So talagang walang peace sa bahay, wala kaming we had financial problems, health problems. So until my husband's friend invited him to join SILC Singapore,
And then after that, after the first meeting, my husband invited me, and then the next time we went together. And from then on, we started coming to the church. We joined campaigns, the campaign of Israel. We understood the tithes, we understood offerings, and we parang inano namin, talagang sinunod namin kung ano ang sinabi ng man of God. Nakita namin yung changes sa relationship namin, sa relationship ko with my husband. Peaceful na yung ano namin, yung pag nag-uusap kami, we come to a compromise. Harmonious na yung relationship. And then maganda na yung family life namin. And then na-observe namin na from then on din, yung health ng anak namin, health namin, even health ng family namin, okay siya, walang mga problema. And then yung financial life din namin, meron kaming mga pinaparent dati na nagkakaproblema kami, walang income. And then finally, ngayon, masasabi namin na talagang wala ng problema. May mga times din na parang may struggles kami, pero we still stick to our faith, and then pinagpe-pray namin para ma-improve palalo kung ano ang meron kami ngayon. So we really thank God for all the blessings, and ngayon my husband is already assistant serving in SILC Singapore, and ako naman is andito sa Cebu. I'm actively participating in like unisocial events and evangelism. Sa heart namin is gusto naming mag-serve kasi we want people also to have the blessings kung anong meron kami ngayon. We want others to experience the same, and also most importantly, yung tao din, that they will also have the same spirit that we have now, that even in the midst of struggles, we are assured of God's faithfulness to our lives. So you see, indeed yung Diyos kumikilos. Hindi mo makikita talaga yung Diyos kasi siya espiritu. Madalas yung pagkilos ng Diyos hindi natin napapansin. Pero bakit minsan hindi napapansin ng mga tao? Kasi mas nakatuon sila sa paghihirap, sa mga negatibong reaksyon nila. Ulitin ko po, may pangako yung Diyos. Aalagaan ka niya. Hindi ka niya pinapabayaan. May solusyon sa mga problema ninyo. May pag-asa sa taong may pananampalataya sa Diyos. Gagawa po ko ng prayer para sa iyo. Ikaw na nawawalan ng pag-asa. Ikaw na nakakaranas ng pakiramdam na feeling mo ikaw ay mag-isa. Nandyan ka sa abroad, nandyan ka sa saan man. Even nga, kung ikaw na nanonood na to, may kakilala kang may sitwasyon na ganyan, send this video sa kanila. It will help them. Kasi yung Diyos ay nandito para ipaalam na hindi siya nagpapabaya sa mga taong may pananampalataya. So, saan ka man naroroon, nasa bote man or baso yung tubig ninyo, kung meron ka dyan, hawakan ninyo. Kung wala naman, just please close your eyes and let me pray para sa iyo. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, indeed, yun yung totoo. Ikaw ay hindi nagpapabaya, Panginoon. Ikaw, Panginoon Diyos Ama, ay ang Diyos na kailanman hindi, Panginoong Jesus, pababayaan ang mga taong nananampalataya sa iyo. Maybe iba na yung kaso ng taong ito. Ni maniwala at magtiwala, hindi niya na kayang gawin kasi sa sobrang lala ng sitwasyon niya. Pero may Father Ama, haya mo na itong prayer na to ay abutin ang kailaliman ng puso nila for them to believe once again, to trust once again na yes, merong pag-asa sa taong may pananampalataya. Dahil babaguhin mo ang sitwasyon nila. Yes, ikaw na nahihirapan dahil sa problema mo sa pamilya, starting from now on, magbago yung pamilya mo. Ikaw na nahihirapan dahil sa sakit at karamdaman, maging pinagpala ikaw at matanggap mo ang kagalingan right now in the name of the Lord Jesus Christ. Be blessed and be healed. Receive the blessing. Tumayo ka kung di mo kayang tumayo kanina. Igalaw mo yung mga katawan mo dahil ikaw ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Receive freedom, deliverance. Receive right now yung salvation if you need, if you want. Yes, receive right now kasi yung Diyos ay nandito right now.
Hindi ka pinapabayaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, my God, we agree. Itong nakikinig ng prayer na to, sila ay pinagpala na. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen po. So ikaw ay hindi pababayaan ng ating Diyos. So if you want, tulad ng sabi kaibigan sa sinabi doon, sa Bible verse kanina, na ibigay sa Diyos ang alalahanin. Kung kailangan mo ng lugar na mapupuntahan upang ibigay ang mga alalahanin na yan, kaibigan, walang iba dapat sa tahanan ng Diyos. Ang Universal Church ay laging bukas para tumulong at tanggapin yung alalahanin ninyo, mga kabigatan ninyo. Ako po ay nandito sa UCKG Baguio. Kami po ay nandito sa 4th floor KBC Building, dito sa Kayang Street and Siagam Street sa Baguio City. Dito lang po kami sa taas ng Panadero. Yung UCKG Baguio ay laging bukas para tulungan ka at lahat ng alalahanin ninyo ay dalhin dito sa tahanan ng Diyos, and for sure, yan ay re-resolbahan ng Panginoon. Kung may kakilala ka na taga Baguio, La Trinidad, o malapit na syudad dito sa Baguio, call them, invite them na pumunta sa church na to, and they will be blessed. Well, actually, yung Universal Church ay kalat sa Pilipinas. So, pwede nyo pong hanapin yung Universal Church na pinakamalapit sa inyo, and for sure, yung Diyos, pagpapalain kayo, ikaw at ang pamilya po ninyo. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos.